So mga Mariko, sorry kung ngayon lang tayo ulit naging active nga sa pagsagot nga about sa hyperthyroidism. Medyo naging busy tayo kasi nga yung daughter ko po is nag-graduate siya sa kindergarten. So medyo busy. So again, yung tanong is diagnose siya ng hyperthyroidism. Ano nga po ba yung bawal? So bago ko sagutin to mga Mariko, disclaimer po again and again. Hindi po ako expert, hindi ako doktor, kundi kagaya nyo rin din po ako na na-diagnose ng hyperthyroidism na pinagbawalan or may binawal na pagkain at nagre-research din po ako about sa sakit ko. So again mga Mariko, sorry. Ano nga po ba yung bawal? Pero ang tanong ko po dyan, ano po bang sinabi ng doktor nyo? Kasi po sa akin, personally po, is meron pong sinabi yung aking doktor na bawal ngang kainin. So, number 1 dyan, bawal ako sa matataas sa iodine. So, ano nga ba yung matataas sa iodine? Sabi niya sa akin, lalo na yung pampalasa, yung asin na ginagamit ko, dapat non-iodized. Yes, mga Mariko, dapat non-iodized yung gagamitin mo kung merong pinagbawal nga sa yung doktor mo na diagnose ka ng hyperthyroidism. So, non-iodized yung ginagamit ko po, non-iodized. So, kapag pupunta kayo ng grocery, make it sure na tingnan nyo yung label ng mga bibilhin nyo. Number 2 is yung mga binibili natin. Sige, example na lang. Dati kasi mga Mariko, mahilig akong kumain ng biskwit. Lalo na late na kaming nagigising. So, matagal kaming makapag-prepare ng pagkain. So, yung biskwit, kumbaga mabilisan ba siyang kainin. Ngayon, hindi na ako masyadong nakakakain nun. Kasi nga, meron yung ingredients na iodized so hindi na siya pwede sa akin. Tapos may wet flour pa siya. Ang wet flour po kasi bawal siya sa mga merong hyperthyroidism kagaya ko. Tapos, ang sabi ng doctor ko is bawal ako sa mga sardinas, bawal ako sa seaweed, basta bawal ako sa mga seafood na merong shell daw. Yun yung sabi ng doctor ko. Yun lang naman yung sinabi niya sa akin. Tapos, ano po ba yung mga iniiwasan ko ngayon? Dati, lagi akong kumakain ng merong toyo. Ngayon, wala na kasi bawal sa atin yung mga may soy. Hindi na rin ako kumakain ng tofu. Ano pa ba? Yun, yung mga toyo, bawal ako doon. Hindi na rin ako gumagamit ng mga umami seasoning na gluten yung nakalagay dun sa label niya kasi nga bawal din siya. So, yung iba kasi mga Mariko, pag nag-search kayo moderate or di kaya bawal. Na-discuss ko na rin to sa mga nakaraang video ko kung bakit iniiwasan ko yung mga pagkain na dapat moderate lang. Kasi nga, hindi nga po ako marunong mag-control. So, ang aking solusyon, wag na lang silang kainin, wag na lang silang tikman para wala ng problema. So, again, kung wala pong binawal yung doktor nyo, pero gusto nyo pong iwasan yung talaga mga nakakapagpa-trigger sa hyperthyroidism nyo, go po. Pero, kung kagaya ko kayo na merong mga binawal ng mga doktor nyo, yung mga kadalasan sinabi ko, yun talaga yung pinakabawal. Sa isang taon ko na pong merong hyperthyroidism, talagang, alam nyo na, kumbaga parang nakabisado ko na kung ano ba talaga yung bawal. Pero kaya mag-alala, nakakatikim pa rin po ako ng biskwit. Kasi nga po, yun yung mabilis ang kinakain. So, sana po na isagot ko yung tanong nyo kahit medyo nagmamadali at medyo magulo yung paliwanag ko. Pero tinatry ko pong sagutin talaga.